Una, doon sa kung tumutulong ba ang gobyerno ni Marcos sa ICC investigation, sabi kasi nila, hindi. At palagay ko walang direktang suporta silang ibinibigay sa ICC sa kasalukuyan dahil sa posisyon nila. Pero napakalaki ng indirect support nila sa pamamagitan na lang ng Quadcom. Nabalik ulit sa forefront at nagkaroon ng kahit paano investigation tungkol dun sa patayan. Na iharap ulit tong mga retired na mga general, yung mga police, na yung iba nakapagpaliwanag, and most importantly, nakaharap ang mga biktima sa isang government agency at napaniwala itong Committee on Human Rights, si Kong Abante, na hindi alleged or kwentong kutsero lang yung mga patayan, totoong nangyari. At mayroong pagkilala na itong mga human rights violations na ito ay merong kasalanan ang gobyerno. Kung hindi man direktang pinapatay, si Duterte na rin may sabi mismo kill them all. Kung hindi man direktang pinatay, in-encourage, or on the other hand, this government has the responsibility to investigate these killings. We are here as lawyers, advocates, and supporters of victims of extrajudicial killings during the time of President Rodrigo Duterte. We charge him as liable for crimes, the most heinous of which would be crimes against humanity in the acts of murder and other inhumane acts. And these acts would include illegal and wanton arrests and detention, torture, harassment, violations of the right against self-incrimination, and most critically, violation of the right against due process. He is liable under the principle of command responsibility as the most senior leader, as the commander and the superior authority over police and other state security forces. He is liable for conspiracy because of the institution of a state policy to neutralize, negate, whomever he identified as so-called quote-unquote enemies of the state under the guise of anti-drugs, anti-criminality, and anti-insurgency campaigns. He is liable as a principal by inducement or a principal by indispensable cooperation, having ensured that these killings and these crimes are committed with horrifying impunity. Your Honor, kasama ko po ngayon ang mga parang sinakluban ng langit at lupa noong panahon na yon. Pero ililinaw po namin na hindi po kami sasama, hindi po namin susundin yung imbitasyon ni Presidente Duterte na sumama sa kanya sa impyerno. Ito lang po kami sa mundong ibabaw para po ipaglaban ang katarungan. Your Honor, please avoid yes, Your Honor. Taunting. Whatever, for lack of a better word, iwasan po natin yon. Yes, Kasi Your po, Honor. tayo po ay mga professional dito at gusto po natin sana maging matiwasay yung ating pagpapakonduct ng hearing na ito. I hope you understand. Yes, Your Honor. I'm just echoing statements from the Senate hearing, Your Honor. But anyway, ang para po sa amin, wala pong kapatawaran kung walang katarungan at walang katarungan kung walang katotohanan. Kaya ito pong pagkakataon na ito ay para po malaman kung bakit ang quote-unquote war on drugs, gera laban sa droga, naging massacre ng mahihirap. Kung bakit, akala ko ba ubusan ng droga, ang nangyari po parang meron pa palang protector ng mga drug lord na nasa posisyon. At nandito po ang ating mga biktima para isalang po sa ating pong komite at sa investigasyong ito kung ano nga ba ang tunay na nangyari at kung sino ba ang dapat managot. Maraming salamat po, Mr. Salamat Chair. po. Salamat po, Attorney Conti. Una, doon sa kung tumutulong ba ang gobyerno ni Marcos sa ICC investigation, sabi kasi nila, hindi. At palagay ko walang direktang suporta silang ibinibigay sa ICC sa kasalukuyan dahil sa posisyon nila. Pero napakalaki ng indirect support nila sa pamamagitan na lang ng Quadcom. Nabalik ulit sa forefront at nagkaroon ng kahit paano investigation tungkol dun sa patayan. Na iharap ulit tong mga retired na mga general, yung mga police, na yung iba nakapagpaliwanag, and most importantly, nakaharap ang mga biktima sa isang government agency at napaniwala itong Committee on Human Rights, si Kong Abante, na hindi alleged or kwentong kutsero lang yung mga patayan, totoong nangyari. At
mayroong pagkilala na itong mga human rights violations na ito ay merong kasalanan ang gobyerno. Kung hindi man direktang pinapatay, si Duterte na rin may sabi mismo kill them all. Kung hindi man direktang pinatay, in-encourage, or on the other hand, this government has the responsibility to investigate these killings. And the 7,640 dead in police operations, walang naging maayos na investigasyon. Paano pa yung umaabot ng 30,000 na pinatay ng unknown perpetrators, lalong walang nangyari doon. Kaya yung Quadcom is an indirect assistance to the ICC, clearly. Secondly, there have been many other ways that they have assisted not only the victims, but also the organizations assisting the victims. Mere recognition that they are victims of a state policy is important. Support in terms of yung actually yung mga other support ngayon, yung psychological, yung assistance nila, livelihood, nakakahingi ng tulong kahit paano sa government through other, hindi naman directly, no, pero I mean through other processes. You have to apply for it. Kaya palagay ko, overall, nagkakaroon ng puwang, pero hindi pa rin buong buo. Kaya panawagan pa rin namin kay Presidente Marcos na buksan ang kaban ng paperwork, ng mga ebidensya na available patungkol dito sa war on drugs. At tingnan na natin kung una, bakit nga nagpapatuloy pa rin ang patayan, and pangalawa, sinong dapat managot doon sa mga nangyaring patayan. With due respect, no, alam po ninyo, ever since sinasabi ko na yung posisyon ni Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction ng ICC ay tama. Sapagkat isang insulto at isang pagsalakay sa territorial integrity at sovereignty ng bansa, kung papapasukin natin ang isang banyagang institusyon na litisin ang mga manong tao na nagkamit ng krimen dito sa ating bansa. We have a robust system. Sinasabi na nga namin ever since, kung totoo yan, magdemanda kayo. Ang dami na nating dinidemanda na nakukulong naman. So bakit kailangan ng ibang bansa ang makialam sa atin, ibang institusyon? Di ba? Hanggang ngayon, wala namang kaso. At sinasabi nila, alam mo, natatawa lang kami dun sa 30,000 Gaya nga na sinabi ni Presidente Duterte, sige, magdemanda na kayo. Unang tanong ko sa inyo, ano yung 30,000? Bigyan nyo nga ako ng listahan. Ano mga pangalan yan? Under what circumstances were they killed? Sinong pumatay dyan? Hindi nila ibibigay sa hukuman Kaya wala. Madali sabi, hindi totoo. Kasi ang official record ng mga pulis 6,000 lang Yung 30,000 na yan, nagsimula yan kay Rappler, si Maria Ressa. Kasi I confronted her. Sabi ko, Maria, where the hell did you get 30,000? Kasi siya nag-umpisa yan. Well, I just copied it from another news source. Ayan, kaya naniwala sa'yo kasi medyo maganda ang kredibilidad mo nun. Kaya lahat, niyakap yung 30,000. Hanggang ngayon, 30,000 na sinasabi nila. Pero sir, may 6,000. 6,000 yung recorded in connection with the performance of the duties of the police. Kaya nga sinasabi namin ever since, i-demanda nyo. Hindi po pwede yung puro propaganda laban sa mga Duterte. Hanggang ngayon, wala kayong demanda. Sige sir, see you in the ICC. And with